Mahirap lang ang buhay na kinalakihan ng pamilya ng lalaking si Amboy. At para naman makatulong siya sa kanyang pamilya, ay nagtatrabaho siya ngayon bilang isang mekaniko sa talyer na malapit sa kanilang lugar. Sa pagtatrabaho niya roon ay natutuwa rin talaga sa kanya ang pamilya niya sapagkat napakalaking tulong nga para sa kanilang pamumuhay. Araw-araw ang sinusweldo ni Amboy sa kanyang trabaho. Sa katunayan ay hindi na nga rin nagkaroon pa ng pagkakataon si Amboy para makatapak na sa eskwelahan. Kapwa magsasaka ang mga magulang ni Amboy at hindi kaya ng mga ito na matustusan ang kanyang pag-aaral. Kaya kahit gustong pumasok sa eskwelahan nitong si Amboy ay wala siyang nagawa kung hindi intindihin na lamang ang kanilang sitwasyon. Isang araw naman habang nasa trabaho itong si Amboy at nagpapahinga dahil katatapos lamang niyang gawin ang isang sasakyan, ay nakita niya ang ibang mga kabataan na naglalakad habang nakauniporme. Malamang ay papasok ang mga ito sa eskwelahan, kaya ganito na lamang din ang nasabi ni Amboy sa kanyang sarili. Ang swerte naman nila dahil nakakapag-aral sila at ako. Wala akong natapos kaya ganito lamang ang sitwasyon ko ngayon. Habang binabanggit ni Amboy ang mga katagang yun, ay hindi niya maiwasang malungkot at mainggit sa mga kabataang nakakapasok sa eskwelahan. At ilang saglit pa, ay nagulat na lamang si Amboy nang bigla siyang tapikin ng isa sa kanyang mga katrabaho roon. Paring Amboy, bakit ka ba nakatulala riyan? Halika na at may nagpapagawa na sa atin. Ah, ganun ba? Pasensya ka na pare. May iniisip lamang ako saglit. Sige na, gawin na natin kaagad yan. Sagot naman ni Amboy sa kanyang katrabaho. Habang lumilipas ang mga araw, sa tuwing uuwi si Amboy galing sa kanyang trabaho ay dinadalhan niya ng mga pagkain ng mga magulang niya dahil alam niyang pagod ang mga ito sa maghapong pagsasaka. O Nay, Tay, kumain na po muna kayo dahil pagod na kayo sa trabaho niyo. Pagtapos niyo kumain, magpahinga na rin kayo ha, at ako nang bahala sa mga gawaing bahay rito. Napapangiti na lamang ang mga magulang ni Amboy dahil sa kanyang sinabi at ganito naman ang naging sagot ng kanyang tatay. Napakabait mo namang anak, Amboy ko. Maraming salamat sa pasalubong mong pagkain ha. Ikaw nga ang dapat nagpapahinga sa atin dahil ikaw ang pagod na pagod sa trabaho mo. Ikaw talaga, Amboy. Palagi mo kaming inuuna imbis na ang sarili mo ang unahin mo. Sa mga oras na yun, ay nagsabay-sabay na nga silang kumain at masayang nagkwentuhan habang nagtatawanan. Kahit alam nila Amboy na mahirap lamang ang kanilang buhay, ay maipagmamalaki naman niya na masaya at kontento na rin sila sa buhay na meron sila ngayon. Isang araw ay nalaman nila Amboy na may bagong lipat na lalaki sa tabi ng kanilang bahay. Matagal na rin kasing bakante ang katabi nilang malaking bahay at napag-alaman na lamang nilang may nakabili na nito ngayon. Kinabukasan naman paglabas nitong si Amboy sa kanyang bahay at papasok na sana sa kanyang trabaho, ay nakita niya sa katabing bahay nila na nasa labas ang lalaking nakabili ng malaking bahay na naroon. Kaya naman binati niya ito. Magandang araw po. Kayo po pala ang nakabili ng bahay na yan. Siguradong mag-e-enjoy kayo na tumira riyan dahil ang laki ng bahay na yan. Subalit hindi naman inaasahan ni Amboy na ganito ang isasagot sa kanya ng kanilang lalaking kapitbahay na ito. Abay, sino ka? Bakit mo ako kinakausap? Hindi kita kilala, tapos binabati-bati mo pa ako? Ay, pasensya na po kayo.
Dito kasi ako nakatira sa mga kapitbahay nyo lang. Natutuwa lang din ako dahil ikaw ang nakabili ng bahay na yan. Sagot ni Amboy. Muli namang sumagot ang kapitbahay nila at sinabing, ikaw pala ang nakatira sa maliit na pipitsuging bahay na yan. Kawawa naman kayo, wala siguro kayong pera kaya hindi kayo makabili ng ganito kalaking bahay ano? Ikinagulat talaga ni Amboy ang sinabi ng lalaking kapitbahay nilang ito. Maayos naman kasi niya itong binati, ngunit hindi naman niya inaasahan na ganito ang iaasta sa kanya nito. Nalaman niyang napakasungit pala nito at hindi nga raw maganda ang ugali nito. Dahil doon ay kaagad na lamang ding umalis doon si Amboy at pumasok na sa kanyang trabaho. Habang lumilipas ang mga araw ay patuloy pa rin sa pagkayod si Amboy sa kanyang trabaho. Subalit sa tagal na rin ng kanyang pagtatrabaho roon bilang isang mekaniko, ay marami na talaga siyang nalalaman tungkol sa mga sasakyan at siya na nga rin ang hinahanap ng mga tao sa tuwing may magpapagawa sa kanilang talyer. Kung minsan pa nga, dahil sa galing ni Amboy sa pag-aayos ng mga sasakyan, ay nakakatanggap siya ng mga tip galing sa kanilang mga customers at laking pasasalamat talaga niya sa tuwing nangyayari yun. Isang araw naman muli, nang makauwi na si Amboy galing sa kanilang trabaho, ay nakita niya na parang malungkot lamang ang kanyang nanay, nakaupo sa loob ng kanilang bahay, kaya naman tinanong niya ito. Nay, may problema po ba? Sabihin niyo po sa akin, baka makatulong ako sa pinoproblema niyo. Yung lalaking kapitbahay kasi natin na nakatira riyan sa malaking bahay. Kung ano-ano ang sinabi sa akin. Nang makita siya kanina sa labas binati ko lamang siya dahil gusto kong maging kasunduri natin siya. Pero nagulat ako nang pagtawanan lamang niya ako at inapak-apakan ang pagkatao ko. Mahirap lang daw tayo kaya wag na rin daw tayong umasa na makakasundo natin siya. Malungkot na sambit ng nanay ni Amboy. Nang marinig ni Amboy ang ikinuwento sa kanya ng kanyang nanay, ay hindi niya maitatanggi sa kanyang sarili na talagang nasaktan siya dahil sa nangyari. Okay lamang naman kung siya ang husgahan ng ibang tao, pero wag naman ang kanyang mga magulang. Galit sa puso niya ang kanyang nararamdaman ngayon dahil nadamay nga rin ang kanyang mga magulang. Napakayabang talaga niya, Nay. Noong nakaraan ay sinubukan ko lamang din siyang batiin. Pero ganun din ang ginawa niya sa akin. Hinusgahan lamang din niya ako. Pero wag kayong mag-alala, Nay. Dahil hindi ko hahayaan na mapako na lamang tayo sa ganitong buhay natin. Gagawa po ako ng paraan para guminhawa ang buhay natin. Sagot naman ni Amboy sa kanyang nanay. Gusto man niyang ipaghiganti ang kanyang nanay dahil sa mga sinabi ng kanilang lalaking kapitbahay, ay hindi niya na rin nagawa. Mahirap lamang sila at mapapahiya lamang siya dahil totoong mayaman ang lalaking iyon. Totoo naman daw kasi na mahirap lamang sila at hindi naman nila ikinakahiya iyon. Ngunit sobra-sobra na rin kung magsalita ang kanilang kapitbahay na ito, kaya gagawa na lamang si Amboy ng aksyon para mabago ang kanilang buhay. Maliban sa pagiging mekaniko, si Amboy ay kumuha na rin ng isa pang trabaho. Namasukan siya bilang isang tindero sa isang palengke at ginagawa niya iyon tuwing Sabado at Linggo dahil ito lamang naman ang araw na wala siyang trabaho sa talyer. Kahit alam ni Amboy na wala na siyang magiging araw ng pahinga, ay itinuloy niya pa rin ito. Puspusan talaga ang kanyang pagtatrabaho dahil gusto niyang matulungan na makaahon sa hirap ang kanilang pamilya. At dahil naman dalawa ang trabaho ngayon ni Amboy,
ay nakakaipon na rin siya sa tuwing nagkakasweldo siya. Tinatabi niya ang mga ito at sinisiguradong magiging tama ang paghawak niya ngayon ng pera. Ilang buwan lamang ang makalipas ay nakaipon na nga ng malaking halaga ng pera itong si Amboy. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang nang ipinagawa niya ang kanilang bahay. Unti-unti na nga itong naipaayos ni Amboy at ang dati nilang maliit at tinatawag ng iba na pipitsuging bahay ay tuluyan na niyang napaganda at ngayon ay mayroon na ring second floor. Muling nagdaan ng 5 buwan, nagulat na lamang ang mga magulang ni Amboy nang umuwi nga si Amboy sa kanilang bahay na mayroong minamanehong napakagarang sasakyan. Kaya naman nagtanong ang kanyang nanay. "O Amboy, napakaganda naman niyang sasakyan na yan. Kanino mo ba nahiram yan? Mag-iingat ka, baka magasgasan mo yan, ha?" Nakangiti namang sumagot itong si Amboy at sinabing, "Hindi ko po ito hiniram, Nay. Dahil pagmamay-ari ko na itong sasakyan na to. Second hand lamang naman ito pero tingnan nyo, napakagara. Ako rin ang nag-ayos ng sasakyan na to sa talyer namin eh. Pero ibinenta na rin sa akin ng may-ari dahil nangangailangan daw siya ng pera. Sakto naman na may ipon ako kaya binili ko na rin yung sasakyan niya. Nay, Tay, may sasakyan na tayo." Tuwang-tuwa talaga ang mga magulang ni Amboy nang malaman nilang nakabili na pala ng sasakyan ang anak nilang si Amboy. Subalit nakita nila na nandoon pala sa labas ang mayabang na lalaking kapitbahay nila at nilapitan sila nito. "Sus, parang yan lang, masaya na kayo. Kakasabi nyo nga lang na second hand lang pala yan. Ganyan lang talaga ang maaabot ng mga mahihirap na katulad nyo." Hindi na nga rin napigilan ni Amboy na sagutin ang lalaking ito at sinabing, "Wala kaming pakialam sa kung ano man ang sasabihin mo. Masaya kami sa kung anong bagay ang meron kami ngayon dahil alam naming pinaghirapan namin ito. Kung wala kang sasabihing maganda, mabuti na lang na huwag ka na lamang makisali sa pag-uusap namin dito." Subalit sa kalagitnaan ng pag-uusap nila ni Amboy, ay nagulat na lamang sila nang may pulis ang biglang dumating doon. Nagsibabaan ng mga pulis na ito sa kanilang mga sasakyan at kaagad na inaresto ang lalaking kapitbahay nila. Walang kaalam-alam sila Amboy sa nangyayari, kaya naman bago umalis ang mga pulis na ito, ay tinanong ito ni Amboy, "Sir, ano po ang nangyari? Bakit niyo po siya inaresto?" Sumagot naman ng pulis na ito ang sinabi, "Yung lalaking yan kasi, may napakalaking utang sa isang tao. Sa totoo lamang, mga perang inutang niya ay ginamit niya para bilhin ng malaking bahay na yan. May nakapagbigay sa amin ng impormasyon na dito pala siya nagtatago kaya pinaaresto na siya sa amin ng taong pinagkakautangan niya." Ikinagulat talaga ni Amboy ang kanyang nalaman na yun. Panay kasi ang pagyayabang sa kanila ng lalaking kapitbahay nila na yun at ipinamumuka sa kanila na isa siyang mayaman. Subalit ngayon ay malalaman na lamang nila na baon pala ito sa utang at ginamit nito ang inutang nito para lamang makabili ng malaking bahay. Sa mga oras na yon ay napahiya talaga ang lalaking kapitbahay nila nang makita nitong pinagmamasdan siya ni Amboy at ng mga magulang nito habang inaaresto siya ng mga pulis. Hindi na rin siya nakatingin pa kila Amboy nang malaman nila ang tunay niyang pagkatao ngayon. Samantala, hinayaan na lamang nila Amboy ang nangyari at sa katunayan ay naging malungkot sila dahil sa sinapit ng kanilang lalaking kapitbahay. Pero wala naman silang magagawa dahil dapat naman kasi na pagdusahan talaga ng isang tao ang kasalanang ginawa nito.
Sa paglipas ng maraming araw, ay kinalimutan na nila Amboy ang nangyaring iyon at naging masaya sila sa buhay na mayroon sila ngayon. Nagpasalamat din sa kanya ang mga magulang niya dahil siya nga ang dahilan kung bakit nakarating sila sa ganitong antas ng pamumuhay. Maraming salamat sa iyo, Amboy. Napakasaya namin na ikaw ang naging anak namin dahil napakasipag mo kaya ito kahit papano nakaahon tayo sa kahirapan. Ipagpatuloy mo lamang yan, anak, ha? Sa sobrang sayang nararamdaman ni Amboy, ay niyakap niya ang kanyang mga magulang at ipinangako niya sa mga ito na kahit anong mangyari, ay hindi niya papabayaan ang mga ito. Susuklian ni Amboy ang lahat ng pagsasakripisyo na ginawa ng mga ito sa kanya. Noong binubuhay pa lamang siya ng mga ito. Kaya naman, hinding-hindi siya magsasawa na magsikap sa kanyang pagtatrabaho para kahit paano ay mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan, hindi magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang.